Okay, wala nang paligoy-ligoy. Ang title ng ating panonoorin na galing sa Balitang Pinoy TV. Shocking, finish na kakapasok lang. Breaking news, malaking kapalpakan na naman na, kumbaga may pasabog na naman. Nako, eto na, hindi na nila nakakayanan, no? Kasi kahit pagtakpan mo ng pagtakpan, kung malakas ang bagyo, wala rin, no? Di ba, nakapayong ka, no? Eh, gaano kalakas yung bagyo na dumadampi sa'yo, mababasa at mababasa ka, lalo na may baha. Sa madaling salita, kahit pagtakpan man nila ng pagtakpan, meron pa rin pong lalabas na katotohanan. At ito po ang ating panonoorin na galing sa Balitang Pinoy TV at ang ating kaibigan na si Jay Guevara. Ayan po, oh. Proud tayo kasi nakapasok siya sa ano, no? Banateros, no? Paano kaya nangyari yun? Napakatindi talaga ng ating kaibigan. Kasama natin dati nagtatanggol sa Itbulaga. No, ang problema nga lang, nandun siya sa katotohanan eh. Gusto niya ng katotohanan, kaya magkasama pa rin kaming nagtatanggol sa mga Duterte. Hindi man kami nagkikita, pero parehas kami ng pinaniniwalaan. Duterte pa rin. Okay, simulan na natin. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, play na natin to mga kapatid. May mga witness or maaaring witness laban kay Marcos Jr., Martin Romualdez at Saldico na ipapatumba. Ha? Pilipinas mangungutang na naman ng $800 million. $800 million. Tingnan natin yung $800 million is equals to 45 billion. Grabe, oh. 600 million. 45 billion, 600 million peso. Grabe, ah. Sa World Laki. Bank para sa emergency at water projects. So sa 17 trillion na utang ng Pilipinas, ongoing to 18 million na naman mga dudong. Tapos wala kang makikitang mga nagawa na kahit na ano, no? Puro utang, tapos wala tayong nakikitang, uy, ano na nangyari? May pagbabago ba? Ang laki ng inutang, ah. Nagbenta pa ng gold. No? Aba, Marcos. Pilatina mo ka. Hindi ka na natutong hayop ka. Puro ka na lang utang. Grabe yun, ha? Grabe yun, ha? Narito ang Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Yes, nasa description yan. At eto nga yun, no, bago ko ipakita ho sa inyo. Ito yung pala, nakalimutan ko sabihin na mamaya may sasabihin po ako sa inyo na may mga ito ay bali-balita lamang. Wala pa ho itong 100% na kasiguraduhan. Pero may mga bali-balita po na may mga may mga kilalang paano ko ba i-divert? Mga magkamali kasi tayo eh. Mahirap na, no? May mga witness or maaaring witness laban kay Marcos Jr., Martin Romualdez at Saldico na ipapatumba. Oh? May mga maaaring witness na magpahayag ng totoong nangyari or totoong nakawan na nangyari sa gobyerno natin na itutumba. Yun ang nga bang sinasabi ko eh. Wala na talagang sagad sa buto na yung pagiging itim ng buto. Ba't kailangan may mga ganyan pa? So ibig sabihin, may mga magtatangka pa sigurong magsasabi ng katotohanan. Pero hindi na pwede. Pag ginawa nila yon, manganganib sila. Sa lupa natin na to, ang pinakakapangyarihan ng tao, yung pera. Huwag na tayong magpilosopuhan na walang magic, gano'n. Magic, parang sangre-sangre, hindi gano'n. Ang ibig sabihin na tinutukoy natin kapangyarihan talaga dito, literal, pera. Kasi kaya niyang gawin ang lahat. Sobrang makapangyarihan ng pera ngayon. Ito na ang example nakikita na natin sa Pilipinas. Na kahit yung mga matatalinong tao, kayang pagtakpan yung mga magnanakaw para lang sa pera. Ganon kapangyarihan ang pera na hawak nila. Ito ay bali-balita lamang at mamaya ikukwento ko sa inyo. So bago ang lahat, dito muna tayo sa picture na ito. Hindi yan, ito. Yan. Pilipinas mangungutang na naman ng
$800 million sa World Bank para Kasalanan na naman ng Duterte to kasi uutang na naman po si PBBM para sa kung ano-anong gagawin tapos wala ka naman makikita. Ang dami niyong inutang, wala naman. Ngayon uutang na naman. Ano nang mangyayari sa Pilipinas nito? sa emergency at water projects. Nako. So kinansila, eto kung halimbawang totoo tong post ni Archlight pala. Kung totoo man ho ito. 'Di ba kinansila ang pondo sa flood control? Oo. Di ba kinansil na? Tinanggalan na ng budget ang flood control. Ngayon, anong klaseng water project kaya ito? Ghost na naman. Baka ghost na naman Hindi yan. kaya karugtong na naman ito sa flood control? At magkano yung hindi ko kayang yan Parang iniba lang nila yung pangalan, flood control, tapos iniba lang nila yung pangalan, no? Hindi ko kayang to sa peso. Siguro mas maganda kung i-comment nyo dyan sa comment section kung magkano to sa peso natin. 45 Malamang billion. nasa billion po yan. Yung 800 Oh, malaki, sobrang laki ang 45 billion, ha? million dollar na yan, no? So paki-comment po dyan at babasahin natin yan. So, maaaring umutang na naman ang Pilipinas. So, sa 17 trillion na utang ng Pilipinas, ongoing to 18 million na naman, mga dudong. Aba, Marcos. Pila tinamo ka. Hindi ka na natutong hayop ka. Puro ka na lang utang. Ang solusyon, porket Pilipino ka, ang solusyon sa problema ng Pilipinas, utang. Utang. Kagaguhan mo. Tapos benta gold sa mababang halaga. Biglang nagmahal yung gold. Agoy. Katarantaduhan no? Kapag, ibig sabihin, tayo na laki-laki ng pondo ng Pilipinas, tas nawala na. Wala Tapos na. ngayon, uutang ka na naman para sa energy at water project. Ano kaya tong klaseng water projects na to? Di ba nagkaroon ng Bicam, GAA, ewan ko kung ano yung mga yan. Ang laking pera nun yung binulgar po ni, Blanco, ni ating Pangulong Duterte. Ngayon, hanapin nyo, nasa na yung mga project na yun? Nasan kaya dinala yung mga yun? Lahat ba yun puro sa flood control lang? Paano pa yung mga ibang ahensya? Malamang hindi lang sa ahensya ng flood control nagkakaroon ng mga kurakutan. Marami pang ibang ahensya yan, sa tingin ko. Wala naman tayong nakita, lumabas kayo ng bahay ninyo. Sabi nga ni Manang Claire. Hindi, subukan nyo po manaliksik kung ano nang mga nagawa ni PBBM sa loob ng 3 taon. Ayuda. Oh, masaya na kayo sa ayuda sa 3 taon. May nalinis ba sa lugar ninyo? Nagkaroon ba ng magandang mga trabaho dyan? Yung kabaranggayan nyo dyan, nagkaroon ba ng magandang mga tulay-tulay? Basketball court? Nagtayo ba ng mga ganyan? O hindi naman kaya dating rough road tas nagiging semento na? Yan, naging ganyan na ba yung mga lugar ninyo? O puro ayuda pa rin? Ako, 3 taon na ako nakatira dito pero nagulat ako dati rough road kami pero ngayon semento na. Davao Sa inyo dyan, kamusta? Tuloy tayo. Mamimigay ka ng jet ski sa mga Pilipino? Ganun ba? Para gawing ng normal ang pagbaha sa Pilipinas? Sinabi niyo yun. Wala ito na yung new normal Wala talaga, addict talaga, sa pagkatrabaho. Wala naman talagang saysay yung mga flood control mo. Anong ibig sabihin nitong na to? Durin mo, laki niya, $800 million? Uutangin mo? Ang lupit mo daw. Tapos sa peso, kinumpute natin dito, 45,600,000,000 pesos. Compute nyo rin, tignan nyo kung baka mali ako. Saan gagamitin talaga yon? Biruin mo yung flood control pala, kada isang araw 1 billion plus ang pondo para dyan. So parang 300 billion. Asan na yung mga yun? Wala na, ganun-ganun na lang. Kawawa ang Pilipinas natin, no? Nakakaawa. Akala natin kasi noon, nung bata pa ako noon, iniisip ko, ay mahirap ang Pilipinas kasi sinasabi, ganito, may corruption, bla bla bla. Ano bang ikukurap nila? Baka hindi naman ganun kalaki yan. Pero ngayon, nakikita na natin, yung mga nakukurap pala, yung mga nananakaw na pera pala ng Pilipinas, walang taong bayan, yung kaban ng bayan, tapos yung binenta pang gold.
No? Ano pala? Hindi pala mahirap ang Pilipinas. Nananakaw lang. Kaya pala hindi tayo umaasenso. Nananakaw lang. Kaya pala natin halos, sa tingin ko lang, no, balang araw, kaya pala natin pumantay sa Japan. Nananakaw lang. Sa mga karatig bansa natin, ang liliit, pero asensado. Dito sa Pilipinas, wala, kasi nga, nananakaw lang. Kakaiba ka, lakay. Oo. O, ito po yung post ni Paulo Henry Marcoleta. So, ibaba natin siya ng konti para mabasa ho natin siya, no? Mali tayo. Nanakaw na, no. Ay, baba natin siya ng konti para lumaki. Uutang na naman. At ating babasahin yan, ha? O, yan. Para lumaki siya. O, para lumaki. Tignan, di ba? Naisip na naman tayo, naku. Kayo ang bistado. Naku po, eto na. Bilyonaryo News Channel. Bistado kayo. Bistado ang bias nyo. Ay. English pala to. Kawawa tayo dito. My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, not a regular inside director, but in Sa madaling salita, yung asawa ni Sir Marcoleta, mayroong anomalya. No? Dati hindi naman nila inaatake ang Marcoleta. Pero ngayon, iniimbestigahan na nila ang Marcoleta, asawa. Hanggang sa ikukunik kay Marcoleta, hahanapan ng buta si Marcoleta para malaglag at pag-usapan na para hindi paniwalaan si Marcoleta. Dati wala namang ganyan. Pero ngayon biglang may ganyan na. Kaya nyo naman palang mag-imbestiga, bakit hindi nyo imbestigahan yung mga tunay na tinuturo? Ang dami na eh. Hindi lang isa, dalawa ang nagtuturo na si Tamba, ang promotor, tsaka yung isa, no, si Saldi ko daw. Inaakusahan na nila. Ang dami nang nagtuturo. Bakit hindi sila magpaliwanag? Ba't kailangan mong pumunta ng ibang bansa? Diba? Ba't hindi kayo humarap? Ba't kailangan mag-resign? Si BP Sara, hindi siya nag-resign. Diba? Kung talagang makapilipino kayo, ipaglalaban nyo na wala kayong ginagawang mali. Hindi pagre-resign. Hindi nga kayo nagpaliwanag. Biruin nyo, ha? Ay, palike po ng ating video. Papindot po ng like. Tsaka mag-comment kayo dyan, Duterte pa rin. Yan, Duterte pa rin. Tsaka isipin ninyo, nung pinagbintangan ninyo, si BP Sara, anong nangyari? Hinarap sila, no? Hinarap yung mga buaya. Humarap siya. Pinaliwanag ni Kowa, pinaliwanag na rin niya. Ang dami nang lumalabas, nalilinawan na kami. Pero wala silang sapat na ebidensya para patunayan yung impeachment nila. Hindi nga nila mapaasa sa korte. Sila-sila lang, di ba? O gumawa sila ng engkantadyang kwento. Walang nangyari. Hindi nyo napabagsak si BP Sara. Nananatili pa rin, nandiyan pa rin siya. Hindi siya umalis, hindi siya nagsakit-sakitan o kahit ano pa man. Di ba? Ganun katapang, hindi na kayo nahihiya. Babae kinakalaban nyo, tas laban sa inyong lahat. Kasama pa ng mga bayaran ninyo. Ang dami nyo. Si BP Sara lang talaga ang gusto nilang pabagsakin eh. Yung tatay, hinalukay nyo na. Pinunta nyo na sa dahig. Ni hindi nagmakaawa si BP Sara. Lumalaban siya para sa bansa. Hindi nyo mapapayuko ang BP Sara. Kahit matalo nyo pa, balatan nyo man daw ng buhay, hindi nyo mapapaluhod o hindi nyo mapapabaw. Ganyan ang aming BP Sara. Kayo, sige nga sa mga matatalino dyan na sinasabi nila ayaw nila sa Duterte. I-compare nga natin, ito tinuturo na rin sila at ang dami ng mga lumalabas. Pero diskaya pa rin ang may kasalanan? Oo naman. Pero meron pa palang mas may big boss doon. Bakit ito ayaw mga magpaliwanag? Kailangan magpaliwanag din sila, di ba? Hindi yung ganun-ganun lang. Tuloy tayo, no? Dependent Director of Stronghold Insurance Billionaire News Channel should know that independent director is not Sa madaling salita, Sir J. Guevara, pares lang naman tayo hindi masyadong marunong sa pagbabasa. Sa madaling salita, si Marcoleta, binabanata nila dyan, di ba? Tuloy na tayo dito. Kanya sa mga stakeholder. Ika ni
Congressman Marcoleta. So iangat natin yan. Kunwari, di ba? Kunwari, binabasa natin yung dung English na kahit ang binabasa natin ay etong nasa cellphone kasi Tagalog. Ah, Kunwari, matalino ako eh. Di ba? Salamin pa nga ako eh. Eto So ano ang nabisto nyo? Na walang direktang koneksyon ng aking ina at ang transaksyon na ginawa ng Stronghold ayun. ng mga kumpanya ng Diskaya. Baluktot Ayun. na naman ang istorya nyo. Ang dami nyo na namang malilin lang nitong kung hindi sila magsusuri ng So, ibig sabihin, bintang na naman ng bintang itong mga walang ebidensya. Tapos, isisisi na naman ito sa Duterte. Ganun lang, kasimple. mabuti. Pati sa kampo ni Master Marcoleta, no? Igagapang nila si Marcoleta, ganito, ganyan. Ipamumukha nilang masasama ang mga Marcoleta, no? Gaano na po kababa ang standard ng journalism ng ating bansa? Journalism dito sa ating bansa, karamihan dyan, bias. Halimbawa, ang mga Duterte may nagagawang magaganda. Wala ho tayong makikitang balitang may nagagawa ang Duterte. Nakikita lang natin puro Romualdez tumulong, nagbigay ng ayuda, si Romualdez ganito. Ang galing ng media, no? Yung mga bias, grabe. Nag-aral kayo, tapos kunwari mukhang mararangal kayo, pero nababayaran pala kayo. Tapos vlogger pa masama, no? Kayo, pag nalimbawang nakapag-fake news kayo, sabihin, mali lang yung source, no? Pag vlogger, fake news. Si Romualdez lagi magaling, si Romualdez ganito, ganyan, nagbibigay. May pa magagandang mga shot pa, di ba, no? Kumuha ng bigas, kung ano-ano mga pinagdadampot sa palengke. Pero si BP Sara, pinupost na nga sa Facebook, public, no? Papanapakita doon, ang daming mga nagagawa ng BP Sara. Ang tanging nagbabalita lang ng mga nagagawa ni BP Sara magaganda, ang mga taga SMNI News. Yan, sila Sir J. Guevara. Type nyo lang SMNI News. Lalabas na yon. Ilalagay ko rin sa description ko yan, ano? SMNI News, doon lang kayo manood kasi yun talaga katotohanan. Yun ipinagtanggol din si Marcos nung nakaraan, nung eleksyon. Kaya nga walang utang na loob yan eh. Pinagtanggol niya yan. Unity team sila eh. Kaso nakikita na ng SMNI News, mukhang wala, ano na to parang papunta na to ng kadiliman Tunay na kadiliman. Kaya si BP Sara na lang po talaga ang nakikitaan niya na gumagawa ng mabuti. Kung may nagagawang mabuti ang ang administrasyon ngayon, bakit hindi ibabalita yan ng SMNI? Kaso sa mga bias media, wala na silang ginawa kundi ibalita si Romualdez. Madalas yun noon. Napapanood ko yun. Kaya ayoko na manood eh. Si BP Sara itong maraming nagagawa, hindi nila ibinabalita. Kaya nalalason yung mga ibang kababayan natin na hindi nanonood ng mga sa social media, sa TV lang sila umaasa, akala nila totoo na tuloy yung mga nandoon. Diba? Kaya tayo, wala tayong ibang gagawin mga kapatid, kundi ikalat ang ating mga balitang hatid nila Kuya Jay at sa iba pang mga vlogger po na talagang todo paliwanag. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Roque. Mas okay na raw pala talagang maging bobo, no? Kasi kapag bobo ka daw, kagaya ng mga kakamping, sabi ng ganun, mga dilawan, kakamping. Hindi naman siguro lahat, no? Kasi yung mga dilawan, nakatunganga lang naman yan eh. Magpapaliwanag ka lang sa mga dilawan, papaliwanag ng mga, di ba, matalino. Pinapaliwanagan yung mga dilawan, bla bla bla. Yung mga dilawan, parang nakatunganga lang, sabay, wala, hindi. Marcos pa rin, Marcos. Nagkakampihan na sila, no? Hindi sila gagamit ng utak. Sa mga matatalino daw kasi talagang nagpapaliwanag, ibinibigay yung buong effort, tapos yung mga kakampwet, hindi naman daw nakikinig. Parang useless lang din. So mabuti pa daw yung mga 80-80 na yon, mga ob-ob, effortless. Wala silang ibang kundi Romualdez saka Marcos eh. Dati ayaw nila sa Marcos. Pero ngayon, parang protekta na rin ng Marcos, no? Ayaw nilang mag-resign kasi nga
Duterte ang mauupo. So, hindi pagmamahal sa bayan yan. Ayaw nyo lang sa Duterte, ayaw nyo ng pagbabago, ayaw nyo maging maganda ang Pilipinas kasi gusto nyo kurakutan. Ganun lang ang ating nakikita dyan. Mga kapatid, huwag kalimutan mag-like. Come on, let's get down to business.